una mong napanood ang anime na to ng Tagalog dub sa GMA noon tuwing hapon, bilang isang anime fan gaya ko, masasabi kong napakaswerte mo. Ito yung isa sa mga anime na nakapagpa-realize sa'yo na ang anime ay hindi basta pambatang palabas lang, gaya ng mga sinasabi ng mga ibang tao. Kumusta sa inyo mga otaku weebs and normies? Kids here. In this video, pag-uusap na tungkol sa anime na Hunter x Hunter. I'm not talking about sa 2011 remake version Ang pag-uusapan natin is about sa bakit ang 1999 version ng Hunter x Hunter ay kinukonsider na isa sa mga best anime series na dapat mong panoorin ngayon. Pero bago natin pag-usapan ang video na yan, roll the intro. Ang Hunter x Hunter ay isang Japanese manga na nilikha ni Yoshihiro Togashi na siya ring author sa likod ng isa sa mga pinakasikat na anime dito sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Yu Yu Hakusho o mas kilala sa title na Ghost Fighter. Una itong na-publish sa Weekly Shonen Jump noong March 1998 at nasundan din agad ng anime adaptation noong October 1999 na pinaroduce naman ng Nippon Animation. Nakilala ring animation company na nag-produce sa mga ilang sikat na anime gaya ng Bakuten Shoot Beyblade, Heidi, Princess Sarah at Cooking Master Boy. Just a short summary lang para sa mga anime fan na hindi pa nakakapanood ng Hunter x Hunter. Bali ang main story ay nakafocus sa ating bida na isang 12-year-old na si Gon Freaks na kung saan ang misyon ay hanapin ang kanyang ama na isang tanyag na hunter. Subalit on the way sa kanyang mission is kailangan niyang sumailalim sa isang madugo at delikadong pagsulit na kung tawagin ay Hunter Exam. At during ng Hunter Exam is dito niya makikilala sina Killua, Kurapika at Leorio na pawang mga aplikante rin na siyang nagtitake din ng Hunter Exam na di kalaunan ay kanyang magiging kasama sa kanyang paglalakbay para maging isang ganap na hunter gaya ng kanyang ama. At first, nung una kong napanood ang anime na Hunter x Hunter, akala ko talaga more on relaxing family adventure yung story ng Hunter x Hunter. Kasi unang episode pa lang, yung unang eksena na pinakita si Gon is nangingisda lang siya sa isang payapang lawa. Pero nung tinuloy-tuloy ko yung mga episode ng anime na to, padilim ng padilim yung story. As in, from peaceful, relaxing mood, ambient, unti-unti siya nagiging dark, murderous, violent atmosphere. At ito yung hindi ko na-sense sa 2011 remake animation ng Hunter x Hunter. Ito, personal opinion ko lang to. I know some of you baka hindi rin mag-agree sa sasabihin ko, pero let me explain. Compare sa 2011 version, although maganda ang animation, malinis at malamig sa mata panoorin, pero may kulang Masyado siyang light, maliwanag sa paningin, kahit sa mga eksenang mga aksyon. Di gaya sa 1999 version, kahit walang mga aksyong eksena, still ang dark ng color niya. Feel na feel mo yung actual situation na kinakaharap ng mga characters. Lalo na sa may bandang Yorkshin arc, yung eksenang unang ipinakita ang grupo ng Spider, ramdam na ramdam mo yung murderous intent sa bawat miyembro, lalo na yung leader nilang si Kuroro. Napaka-enigmatic ng mga karakter nila. Pero mabalik tayo sa topic na bakit ang 1999 version ng Hunter x Hunter ay kinoconsidered na isa sa mga pinaka-perfect anime. Meron akong 3 reasons why. Una, ito yung tinatawag nilang uncanny or kakaiba. Bago ko napanood ang Hunter x Hunter is una ako na-expose sa mga anime na may typical na fight scenes, palakasan ng kapangyarihan gaya ng sa Yu Yu Hakusho at Dragon Ball. And also mas una rin ako na-expose sa mga anime na may involved na laruan gaya ng Beyblade at Crush Gear. Nung mga time na yun, akala ko ganun lang yung mga anime. Pero ang una ko napanood ang Hunter x Hunter, dito ko unang na-exposed sa mga brutal scenes. Yung realistic na literal na patayan talaga. At dito rin sa anime na to, mas lalong lumalim yung isip ko. Lalo na yung sa part ng Hunter Exam, ang daming part ng exams na even ang mga viewers mapapaisip din sa mga hakbang na gagawin ng mga characters sa story. Yung mga taktika na ginagawa nila, mga patibong na gagawin nila, and also yung mga patibong din na dapat iwasan. At syempre, yung mystery. Yes, ito yung anime na unang nag-introduce sa akin ng sense of curiosity. And believe it or not, una ko tong napanood sa GMA noong ako'y 8 years old pa lang. Sa mga time na yun, wala pa akong idea kung ano yung meaning ng salitang lisensya, pagkitil at subastahan. Tanging sa Tagalog dub ng Hunter x Hunter ko lang unang narinig yung mga salitang yun. Pangalawa, art style and animation. Aminado ako na mas better and malinis ang animation ng 2011 version, pero mas unique and classic ang style ng 1999 version. Sa background pa lang, lahat ay puro hand-drawn painting. At ang mga time din yun, ito rin yung time na kung saan still hand-drawn pa rin ang ginagamit nilang technique sa paggawa ng animation. Such as this. Ito yung animation part ni Kurapika sa opening 2 ng Hunter x Hunter. Tignan mo naman kung gaano ka-smooth yung galaw na yan.
imagine mo ilang oras ang ginugol ng animator dyan para magawa lang yung isang scene na yan. At dahil dala na rin ng dark tone colors na ginagamit nila sa animation is mas na-emphasize lalo yung violent scene na para bang ikaw mismo nandun sa loob ng animation. May mga ilang nakapagsabi pa nga na mas masarap daw panoorin ng mga gantong klaseng animation tuwing hapon around 3 PM to 6 PM. Probably dahil na rin siguro sa nostalgia. Kasi majority ng mga anime fan dito sa Pilipinas ay luwaking nakapanood ng anime sa TV tuwing hapon ng Tagalog version. And pangatlo, musics. Yung first opening song ng Hunter x Hunter 1999 version titled Ohio is isa rin sa mga sumikat na Japanese song dito sa Pilipinas. At kapag pinilay mo nga ito sa sinong mga anime fan na kilala mo, talagang marirecognize nila ito agad kung saang anime ito galing. And aside sa opening song nito, yung mga background music din ng Hunter x Hunter 1999 version is perfect na perfect sa mismong tema ng anime. To be honest, yung mga original OSTs nito meron din akong copy sa phone ko, kaya so tuwing lumalabas ako at habang nasa biyahe, piniplay ko rin ang mga OST music ng Hunter x Hunter 1999 version. And nag-imagine din na yung surroundings ko parang gaya ng surroundings na meron sa Hunter x Hunter universe. Aside sa very unique story and art style ng Hunter x Hunter, kilala rin ng art style ng manga nito na napakasimple lang ang drawing. And also, notorious din ang manga na Hunter x Hunter sa pagiging malimit nito mag-release ng new chapter. Pabiro nga ng mga ilang anime fan na instead of Hunter x Hunter ang title ng manga series, dapat pinalitan na lang daw ng Hiatus Hiatus. Paano instead of every week na mag-release ng new chapter, parang nagiging isa or dalawang beses na lang kung mag-release ito every year. Kaya until now, marami pa rin mga fan ng Hunter x Hunter ang still naghihintay pa rin ng new chapter kasi hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang story ng manga na to. Thanks for watching. Ikuso!